Hindi man natin alam ang nag-iintay sa parating na taon, pero salamat na hindi tayo mapapahiya sa faith natin sa Panginoon. Amen? Maybe isa ka sa nagsasabi na another year na naman, dami na namang hamong parating, daming challenges, pero salamat, mas marami pa rin ang blessing at goodness ng Panginoon. Amen? At kung pagod ka nang magpatuloy, sinasabi nga ng Isaiah 40 verse 31, "But those who wait for the Lord will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings like eagles. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired." Sa Tagalog, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Tila parang dikas sa ating mga tao. Pag Monday, ganadong-ganado pero nauupos pagdating ng Friday. Pag January, ganadong-ganado pero nauupos pagdating ng June, kalahating buwan. Minsan nga February, pagod na. But it is not a yearly basis, it is not a monthly basis or weekly basis na pagre-renew ng strength, but it is every moment's basis. But those who wait for the Lord, kaya sa pag-iintay mo sa Panginoon, meaning you're expecting, you are looking, and your hope is in the Lord, laging renewed ang strength mo. Kahit anong oras, kahit anong moment, hindi lang ito tuwing Monday, hindi lang tuwing January, kundi every moment that you expect, that you hope, that you look upon the Lord, you will gain new strength. Kaya sa panibagong taon ito, sabi nila, New Year's resolution, isa sigurong magandang New Year's resolution ay yung mas lalo tayong magnais na mas maging close pa tayo kay Lord. And I thank God for His strength and grace sa akin na tuloy-tuloy po yung ating posting from January to December. I cannot imagine that na walang patid yung ating posting daily ng kanyang goodness sa page na ito. Kaya sa mga nakasubaybay sa page na ito, salamat sa patuloy nyo na paglapit at pagnanais na makilala pa ang Panginoon. Yun naman talaga hangarin ko, na sabi ng kaibigan ko, hanggat may naniniwala, post lang ng post. And dati, natatandaan ko, isa lang, dalawa, nanay ko, asawa ko, at minsan nga busy pa sila, kaya ako lang naniniwala na mangyayari. Na darating panahon, maraming makakasubaybay ng goodness ni Lord sa page na ito. Sobrang toxic na kasi ng social media maybe or ng panahon na ito. It's time na good news ang marinig natin. It's all about Jesus. It's all about God. Kaya kung nakasubaybay ka at nanonood ka ngayon sa video na ito, welcome sa RJV TV na nais kong ipagyabang ang Diyos na buhay na siyang kumilos sa akin at kumikilos sa marami at kumikilos sa iyo. Hindi ka pa lumalapit sa Kanya, kinikilusan ka na ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. At sa totoo lang, feeling mo ang layo mo sa Kanya, feeling mo inuna mo ang mundo. Kapatid, ngayon, if you will put your hope right now in the Lord, kayang-kaya niyang i-renew yung strength mo. Just open your heart to Him. And sa katunayan, sa sobra niyang pagmamahal sa iyo, binigay niya si Kristo nang siya'y mag-alay ng buhay sa krus para pagdusahan ang kasalanang hindi niya ginawa, kundi ang kasalanan ng sanlibutan at kasama doon yung kasalanan mo. Kaya sa totoo lang, hindi natin deserve mapunta ng langit. Pero dahil sa kabayarang ginawa ni Kristo, tinubos niya tayo, accept Him as your Lord and Savior, then binigyan tayo ng grace ni Lord na makasama niya sa langit once na tayo nawala na dito sa lupa. But habang tayo narito sa lupa, lulubusin ni Lord ang kabutihang kanyang pinasimulan sa ating lahat. Kaya ngayon, open your heart to Jesus. He is waiting for you to do this ng sincere. And I want to usher you
sa isang prayer. Go ahead, punta ka sa lugar na tahimik, walang makakastorbo sa'yo, at gusto kitang ihatid sa panalangin. Kung nasa lugar ka na, banyo man yan, kwarto man yan, it's okay. Feel God's presence right now. I invite you to close your eyes. I invite you to open your heart to God. And let's pray. Heavenly Father, salamat po dahil narito po ang isang tao na maybe randomly nanonood, nakikinig sa Facebook, YouTube, TikTok, pero nadaanan niya ang video na ito. Lord, kilala niyo siya noon pa man. I pray na pangunahan niyo po siya ngayon as he or she surrendering his or her life to you right now. He is opening his heart to you and admitting that he is sinner na kailangan ng tagapagligtas. Lord, I declare your grace sa buhay niya. I declare your continuous favor. Yung pagre-repent ng pusong ito na tumatalikod na sa sin. Salamat, Ama. Kaya Lord, pasukin niyo po ang puso niya, pagharian niyo po siya, and sa kanyang pagsasagawa nito, alam ko po, dahil sa faith niya kay Jesus Christ, na tinatanggap niya si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat, nakasulat ang kanyang buong pangalan sa aklat ng buhay. Kapatid, habang nakayuko ka, nakapikit ka, ng totoo sa bibig mo, totoo sa puso mo, sundan mo ko sa prayer na ito. Panginoon, inaamin ko po na makasalanan ako. Patawad po. Tinatanggap po kita, Jesus Christ, as my Lord and as my Savior. Turuan niyo po akong sumunod sa iyong kalooban dito sa lupa at pagharian niyo po ako. Ikaw na ang maging number 1 sa buhay ko. This I pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit I pray. Amen. 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 Kapatid, dahil sa buhay na pagpapasya mo na yan, that's the best gift ever na pwede mong ibigay sa sarili mo, na binigay ng Diyos, na iniintay niya na tanggapin mo. Kaya congratulations. Totoo na happy New Year na sa'yo, and a blessed New Year na lagi na ang Panginoon ang kasama mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Harapin ang bawat araw na kasama ang Panginoon at manalig sa kanyang mga pangako. I'm RJV saying, ang bawat araw ay sumisigla basta't ang Panginoon ang laging kasama. Happy New Year!